Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. Kumusta po kayong lahat dyan? So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa pinagdadaanan ni Kumaring Irene. Disclaimer lang po mga kababayan, no? Hindi po ako isang doktor. Ang aking kaalaman ngayon ay tungkol lang po sa aking na-research at sa mga nakikita ko po sa mga video ng mga doktor. At ginawa ko ito ngayon mga kababayan para hindi magpaawa, kundi para ma-aware din yung mga nagkakasakit na katulad ng pinagdadaanan ni Kumaring Irene. At nagbabakasakali po kami na baka meron pong tulong o makapagbigay ng advice para sa amin. Si Kumaring Irene po ay 32 years old na po ngayon at siya ay na-confine doon sa SPMC noong nakaraang linggo lamang. So na-confine siya mga kababayan dahil po sa sobrang sakit ng kanyang likod at saka sa kanyang tagiliran. Na kung i-rate po yung sakit na naramdaman ni Kumaring Irene ay magiging 10 out of 10 yung sakit na naramdaman niya. Makikita po natin dyan sa ER discharge slip ni Kumaring Irene, ito po yung diagnosis ng kanyang sakit. Number 1, complicated urinary tract infection. Ibig sabihin, malala yung UTI ni Kumaring Irene. Pangalawa, to consider nephrolithiasis. Iniisip po na may bato sa kaliwang kidney niya. At ang pangatlo mga kababayan ay functional constipation. Tinitibi din siya. So, niresitahan po si Kumaring Irene ng antibiotic na ciprofloxacin for 7 days. Pampawala ng sakit at pampalambot ng dumi. Sabi ng doktor, ubusin daw lahat ng antibiotic kahit gumaling na. At sa sumunod po na test kay Kumaring Irene mga kababayan, mas marami pa po yung pinagawa na test dahil po sa hindi nawawala yung sakit na nararamdaman niya. At nakita sa ultrasound po mga kababayan na may nakitang bukol po siya sa kanyang atay at sa kanyang adrenal gland sa right side. Kaya ni-refer kami sa OB-GYN at sa general surgery. Mababa din po yung hemoglobin ni Kumaring Irene at may pinasama din na TVS ultrasound para ma-check din po yung kanyang ovary kung wala bang diferensya sa loob. Sa ngayon po ay nag-aantay pa lamang po kami sa kanyang result ng whole abdomen plus pelvic ultrasound. At pagkatapos niyan mga kababayan, pabalikin si Kumaring Irene doon sa Family Medicine OPD para po ipabasa ang lahat ng result kay doktor. Kumusta na nga ba si Kumaring Irene ngayon? Nasa kasalukuyan ay sumasakit pa rin po yung kanyang tagiliran at saka sa kanyang likod. Pero patuloy siyang umiinom ng gamot on time. Kumusta naman tungkol sa kanyang mga kinakain? So ang kinakain ni Kumaring Irene ngayon, yung mga hindi mamantikain. Kaya noong nagsama kami mga kababayan, ay binigyan lamang namin siya ng mais at saka itlog yung pinapakain namin sa kanya. At sinabihan din namin si Kumaring Irene na uminom siya ng maraming tubig para po sa kanyang UTI. Na tubig na naaangkop sa kanyang edad at sa kanyang timbang. Sa totoo lang, medyo nahirapan kami dahil po sunod-sunod yung test at saka may kamahalan din. Kaya in-advise namin si Kumaring Irene na lumapit doon sa Malasakit Center para po maka-less yung ganyang gastusin. At dahil doon mga kababayan, so kailangan din kunin ni Kumaring Irene muna yung mga requirements na nasa barangay na aming sinasakupan. Ito po ang ginawa at dapat gawin ni Kumaring Irene. Una, dapat tapusin yung pag-inom ng antibiotic at bawal putulin. Pangalawa, magpa-ultrasound para malaman yung nasa kanyang atay at sa kanyang adrenal. At pangatlo po ay kailangan din siyang magpa-transvaginal ultrasound para po ma-sure kung meron bang diferensya ang kanyang ovary. At pagkatapos niyan, kailangan niyang bumalik sa doktor para po ipakita yung result at malalaman na naman yung susunod na gamutan. So, ang importanteng gawin din mga kababayan ay huwag magpa-late ng pag-follow up si Kumaring Irene at saka uubusin talaga yung gamot na binigay ng doktor. At paalala po sa lahat na huwag talaga nating baliwalain mga kababayan, no? Yung pananakit ng ating tagiliran o sa ating likod. Tulad po sa pinagdaanan ni Kumaring Irene, medyo matagal na po pala itong dinadala niya. Gusto ko lang i-share ito para po maging aware po tayong lahat. Baka kasi na yung inakala nating UTI lang yan, baka malala na pala. Baka may kakilala kayong sumasakit yung tagiliran o kaya sa likod, baka pwede niyong ma-share ang video ito. At tungkol po sa result ng ultrasound ni Kumaring Irene mga kababayan at lalo na sa mga bukol na nakita sa kanyang atay at sa kanyang adrenal gland, ito po ay kailangan pang ipapatingin sa mga specialist para ma-confirm kung ito ba ay cancerous o benign. Para sa pinagdaanan ni Kumaring Irene po ngayon mga kababayan, para sa akin, ako po ay may nakuha ring leksyon. Doon ko na-realize na minsan yung katawan natin sumisigaw na, pero tinitiis pa rin natin.
Kaya kung may naramdaman man tayong sakit o sobrang sakit, kailangan wag na nating tiisin yan, kundi magpatingin tayo doon sa doktor. Importante din po yung pag-inom natin ng sapat na tubig para sa ating katawan. Yun po yung paraan para ma-flush po yung mga bakterya sa ating ihi. At importante din mga kababayan na ating bantayan yung ating mga kinakain. At dapat din nating iwasan mga kababayan ang pagkain na sobrang maalat at saka yung mamantikaing pagkain. At advisable pong kainin mga kababayan yung mais, prutas, gulay at saka yung mga isda. Ito po ang isang paraan para hindi mahirapan yung ating atay at saka yung ating kidney. At importante din po mga kababayan na dapat palang sapat ang ating pahinga. Ito po ay isang advice din para sa akin talaga. At importante din po na kailangan magpalit tayo ng damit tuwing nababasa tayo sa ulan. O di ba kaya yung pagpawisan tayo sa ating mga trabaho, sa sakahan man o sa secular nating mga trabaho. Itong video na ito mga kababayan ay nagpapaalala sa atin na dapat talagang mahalin natin ating katawan. Sa ngayon mga kababayan, so naghintay kami sa update ni Kumaring Irene sa kanyang lakad ngayon doon sa hospital. So hindi namin siya nasamahan ngayong lakad niya dahil nakiusap po yung teacher dito sa amin mga kababayan, no, na ipapahatid sa akin doon sa Barangay Malabog para po sa pagpapamedical ng lahat ng mga estudyante. Lalong-lalo na po yung mga atleta nila. At sinabihan namin si Kumaring Irene na kukontakin kami kung ano man yung maaaring maitulong namin sa kanya. At palagi nating tatandaan mga kababayan na ang complicated UTI ay totoo talaga. Marami pong kaso na dahil po sa malalang UTI, sila ay namamatay. At yun lang po mga kababayan, no? At i-update namin kayo tungkol po sa susunod po na result tungkol sa lakad ni Kumaring Irene ngayon doon sa hospital. At nais ko rin pong magpasalamat sa inyong lahat mga kababayan, no? Sa mga sumuporta sa aming mga vlog. At sa lahat po na naawa kay Kumaring Irene, salamat po sa inyong lahat dahil sa suporta ninyo. Naging mas may lakas kami para gumawa ng mga vlog. So malaking pasasalamat din namin kay Sir Paul, no? Siya po yung nagbigay din ng budget para kay Irene doon sa hospital noong simula siyang nagpapa-hospital. At kay Ma'am Amy po, maraming salamat sa budget mo na natira dito sa amin. So binigyan din po namin si Irene mga Ma'am Amy, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At yung mga kababayan, ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga suporta ninyo sa amin, sana po ay hindi kayo magsasawa sa inyong suporta na binigay para sa mga vlog namin ni Nanay Lorna, ni Ma'am Aya, kay Kumaring Irene, at saka sa akin po, Unyot Team Vlog. So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang muna yung video natin mga kababayan. Magandang araw. Sana po ay bigyan din kayo ng malakas na pangangatawan para po sa inyong mga trabaho dyan. Sa lahat ng mga OFW natin dyan, ingat kayo palagi. Shout out and God bless po sa inyong lahat. Kasama po ang inyong mga pamilya. So ingat po, hanggang dito lang. Bye-bye.